Magandang araw sa inyo, mga ka-Epson at mga ka-Tech. Nagbabalik na naman tayo para sa isa namang panibagong repair tutorial. Sa araw na ito, ang hawak natin ay isang Epson L3210 na may isyung general error. Kung mapapansin niyo sa video, sa pag-on pa lang natin sa printer, ay agad na nagbi-blink ang mga error lights nito, at hindi nagpapatuloy sa normal initialization ang carriage unit. Huwag kayong mag-alala, dahil sa videong ito ay aalamin natin kung ano ang sanhi nito, at kung paano ito mareresolba sa pinakamadaling paraan. Kapag nakaranas kayo ng general error sa pagbukas pa lang ng printer, dalawa agad ang maaari nating maging pangunahing suspect. Pangalawang suspect, ang scanner unit, maaaring may sira sa motor o sensor. Unang suspect, ang paper feed disk o ang tinatawag nating timing disk, madalas natatanggal o nadudulas. Kaya naman, huwag na nating patagalin, buksan na natin ang printer para makita ang loob. Pag-inspeksyon sa paper feed disk, matapos nating matanggal ang casing, dumiretso agad tayo sa mekanismo ng papel sa gilid. Ayun nga, mga ka-Epson, tama ang ating hinala. Ang ating paper feed disk ay parang maluwag na at hindi na sumasabay ng maayos sa pag-ikot ng shaft, kaya hindi ito nababasa ng sensor ng tama. Ito ang nagtitrigger ng general error. Maingat nating tatanggalin ang paper feed disk mula sa kanyang pwesto. Lilinisin natin ng bahagya ang shaft at ang gitnang bahagi ng disk. Maglalagay tayo ng kaunting pandikit, adhesive, upang masigurong hindi na ito ikot ng maluwag o madudulas muli. Ibalik ito ng dahan-dahan at siguraduhing lapat na lapat ito sa kanyang tamang lagayan. Pag-assemble at pag-on na yung tuyo at matibay na ang pagkakakabit ng disk, ibabalik na natin ang scanner unit sa kanyang posisyon para sa ating unang test. Saksak ang power cord at i-on natin ang printer. Ayun. Kung mapapansin ninyo, nag-initialize na ng normal ang printer, at tuluyan nang nawala ang nagbi-blink na error light. Maintenance at nozzle check, dahil nagkaroon ng error, at maaaring natambak ng kaunti ang printer, magpe-perform tayo ng head cleaning upang masigurong walang bara ang mga nozzles. Ink flushing, para maging tuloy-tuloy at maganda ang pasok ng tinta sa cartridge at print head. Ngayong tapos na ang cleaning process, maglalagay tayo ng papel para sa pinaka-importanting bahagi, ang nozzle check.
Ayan mga ka-Epson. Makikita natin sa resulta ng nozzle check na napakaganda at walang patid ang mga linya ng kulay at itim. Ibig sabihin, bukod sa naayos natin ang general error, ang print head ng printer na ito ay nananatiling nasa goods at peak condition. Isang matagumpay na repair naman ang ating natapos ngayon. Kung nakatulong sa inyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ang ating video para sa marami pang printer repair tutorials. Hanggang sa muli mga ka-Epson. Happy repairing!